Welcome to my kusina. Gagawa ko ngayon ng long soup dito sa Hong Kong. So, share ko po sa inyo yung mga ingredients natin. Meron akong karni ng baboy. Buto-buto po yung gagamitin natin. At meron akong ingredients ng pang soup. Yan, sinabi ko lang dun sa nagtitinda. So, ito po yung binigay niya. Sabi ko yung may karne. At eto naman, kaya siniparate ko to kasi pipit-pitin ko to mamaya. At eto naman, may tatanggalin tayo dun sa loob. So, start na po natin. Lalagyan ito ng tubig para lumambot. Lagyan natin ng tubig to. Ibababad ko muna to para pag binuksan ko kasi hahatiin ko po siya. May laman po kasi yung gitna at yung nasa gitna niya ay mapait. So, tatanggalin po natin. Huhugasan din natin to. Mga iba't ibang sangkap ng soup. Ano kaya to? Ang ganda oh, ang ganda. Oh. Yan, ibabad natin. Babad muna natin tong mga to. Ibabad din natin to. Tapos mamaya dudurugin po kasi natin, kaya kailangan malambot. So, eto po yung karni natin ng baboy. Hugasan muna natin, tapos i-dilute natin sa kumukulong tubig mamaya. Yan, alisin natin yung dugo. Tapos magpapakulo tayo ng tubig. Yun po yung pang-dilute natin sa ating karni ng baboy. So, ito na po lahat. So, ngayon, dito na lang ako sa takory magpapakulo ng tubig. Yan, hintayin po natin kumulo ito at ito po yung pangbubuhos natin. So, ito na po yung ating nahugasang karni ng baboy at ito nalagyan natin ng tubig. So, ngayon po ay magpapakulo tayo ng ayan, tubig gagamitin natin kung saan natin ipapakulo yung mga ating ingredients. High fire natin. Yan, lakasan natin para madaling kumulo. So, habang hinihintay natin yung tubig para i-dilute yung karni ng baboy, magpapakulo na rin po tayo ng tubig sa kaldero. So, yan po yung mga ingredients natin. Tingnan nyo, 'di ba? Ang dali lang pong gumawa ng soup sa Hong Kong. Basta alam nyo na yung sunod-sunod na procedure, kayang-kaya nyo na po yung sundan. So, bubuhusan na po natin yung ating karne. Hindi ko alam bakit kailangan nilang buhusan ng mainit na tubig. Yun po kasi yung bilin sa akin. Kailangan i-dilute mo muna doon sa mainit na tubig bago mo siya iluto doon sa kanilang kaldero. So, yan, tanggalin natin. Yung buto-buto po yung ginamit ko. Mahirap tanggalin. Mainit. Mainit. Yan. So, ready na pong ilagay ito, yung ating buto-buto. So, balikan natin yung pinapakulo natin. Baka kumukulo na yung ating kaldero. So, eto, tanggalin natin yung kanyang sabaw.
Yan, tanggalin natin yung sabaw niya. Kasi ito po ay mapait. So, bubuksan po natin. Yan o. May mga laman kasi yan sa loob. May kulay green sa loob eh. Sana natanggal lahat. Ayan o. Yan, mapait po ito. So, kailangan mo po siyang tanggalin kasi ito po ay mapait. Yan, ito to. Mapait po yan. So, kailangan inaalis. Bubuksan mo talaga lahat ito. May silbi talaga yung mahabang kuko. Kasi kung ipapakulo mo rin yan, naku, mapait po yung lasa ng sabaw mo. So, kailangan mo pong tanggalin tong kulay green na yan. Yan, kailangan tinatanggal. Kahit tikman nyo po, pag nagluluto kayo ng soup, tikman nyo itong pangalan nito. Tabi nga muna kita. Matigas. So, kailangan ibabad mo muna to kasi matigas. Hindi mo siya mabubuksan kung hindi mo siya ibababad. Ayan o. Yan. Mapait po yan. So, yan. Mapait ito. Mapait. Ayan o. Tanggalin mo yan. Yan, konti na lang. Wala nang ano to, wala nang kulay green. Yan, tapos na. Ayan, wala na. So, ang gagawin natin, ito naman, to. Dikdikin po natin to. Lagyan natin sa ziplock. Tapos, didikdikin natin. Ito, lalagay natin ito sa ziplock. So, tingin tayo ng ziplock. So, lagay natin sa ziplock. Kasi, dudurugin po natin. Yan. So, ang pinagdudurog ko po dito ay yung puwit ng sangkalan. Mas madali po siyang durugin pag ito yung gamit mo. So, yan. Durog na po yung ating ingredients. So, ready na po yung ating mga ingredients at kumukulo na rin yung ating kaldero. Yan, ito yung lalagyan natin. I-check natin yung tubig. Ayan, kumukulo na nga. So, maglalagay na po tayo ng ating mga ingredients. So, unahin po natin ilagay yung ating karne. Yan, lagay natin yung ating karne, yung buto-buto. Ayun, ang pamamaraan ng pagluluto, dinidilyot mo muna para yung sabaw niya magiging clear. Hindi siya kulay puti. So, isunod natin to. Yan, yung inalisan natin ng pangalan nun, ng kulay green. Tapos, lagay natin to lahat. At saka yung ating dinikdik. Ayan, yung dinikdik natin. So, eto na po yung ating soup. Hintayin nating iluto. Iluluto po natin to ng 1 hour.
and 30 minutes. So, kailangan po natin siyang i-timer. So, tatakpan po natin. Ayan, kasi kung hindi mo siya i-dilute yung karne, marami pong lumulutang-lutang na yan na kulay puti. So, takpan muna natin to at ita-timer natin. So, i-timer natin ng 20 minutes. Sa malakas, 20 minutes muna. Tapos, hihinaan natin mamaya. Minutes muna. Yan. Tapos mamaya pag kumulo ng kumulo, kasi kailangan mo siyang pakuluin ng bam 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 bam. Tapos 20 minutes po yan. Tapos mamaya hihinaan mo na lang siya sa 600. Tapos yung 600 na yon, 1.5 hour mo siya iluto. So ganun po yung pagluluto ng soup dito. Bali umaabot po siya ng 2 hours. So sana po nag-enjoy kayo sa aking cooking tips ng long soup sa Hong Kong. Ganyan po yung magiging itsura niya, oh. Ayan. 20 minutes po siyang kumukulo na ganyan. Tapos, hihinaan na siya ng 1.5 hour mamaya. So, ipapakita ko na lang mamaya sa inyo. Balikan natin. So, ayan na po. Natapos na po yung 20 minutes. 2 minutes na lang po yung natitira. So, i-off natin to. Pupunta na tayo doon sa 600. Yan, adjust natin ng 600. Yan, 600. Tapos, i-timer natin ng 1 hour. And 30 minutes. 20. Ayan. Ayan po, 1 hour and 30 minutes. So, hayaan na lang po natin na kumukulo. So, balikan po natin mamaya pag natapos na naman yung timer. Pwede na pong inumin yung ating long soup pag tapos na po yung timer na yan. So, ganyan na lang po yung pagkulo niya. Mahina na lang siya. Tapos, mamaya konti na lang yung sabaw. So, silipin na po natin yung sabaw kung konti na lang yung soup niya. Ayan, nakalahati na. Tingnan nyo naman, oh, kumukulo pa rin pero konti na lang po yung sabaw. After 1 hour and 30 minutes. So, kukuha po tayo ng ating soup. At titikman natin. Ito po yung ating lalagyan. Ito na po yung finished product ng ating soup. Tignan nyo naman, so creamy. So, thank you for watching my vlog. At ganito na lang po yung pagluluto natin dito. Please subscribe Lynn Jigo Vlogs and don't forget to ring the bell for more videos para marami pa po kayong cooking tips na mapapanood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Bye-bye and God bless.